Kilalali naman natin ang mga motorcycle instructor and coaches na hindi papahuli sa Manibela Challenge Season 2. Among the list, nagpakita ng kakaibang galing ay ang professional motocross rider, Enduro Factory Ambassador at MX Messiah riding instructor na si David Viterbo. Number 9 with his KTM 790. Nakita mo yun kung paano tumalbog yung motor niya. And tingnan mo kung ano ang kanyang postura, ang kanyang kamay at ang kanyang mga elbow out. So nalagpasan niya yung mud. Galing no? Sinipa niya lang yung gilid para kumuha ng momentum. Isang beses kang umapak, okay lang yun. Basta mabilis mo siyang matapos. Kasi konti lang naman ang bawas sa puntos mo kapag umapak ka lang naman. Tama. Tama din ang approach. Tiningnan ni David Viterbo ang suspension sa harap. Pinilit niya pong kumapit ang gulong sa likod at inupuan ang upuan para gumalaw at balanse ang motor. At hindi po malubak at ma-stuck doon sa section na to. So far, mabilis si Sir kasi nandyan na siya sa log hop ng 4 minutes. And 26, tingnan nyo, para lang po yan laro kay David Viterbo. Isa rin po sa mga MX promising riders ng Philippines, si David Viterbo Turbo. Motocross rider ako. I compete on high-speed motocross, yung mga may lumilipad na motor po. Alam naman po natin that motocross is a very dangerous sport. Konting mali mo lang sa ere, pwedeng na, sorry for the word, pero kaya pwedeng ikamatay. But here in Manibela, I also want to, what do you call this? Gusto kong i-promote to Manibela kasi it promotes motorcycle safety. Hindi siya all about speed, hindi siya all about techniques. Kailangan wais ka din eh. Grabe yung challenge. Kasi sanay ako sa bilis. Hindi ako sanay lumiko, hindi ako sanay magpaandar ng motor na mabagal. Hindi po ako nagmamayabang ha, pero again, motocross rider po kami. More on full throttle talaga kami. Wala kaming pake kung overshoot na kami sa liko or whatsoever. Pero here po kasi, ang pinakamatinding challenge ko is yung mga liko, lalo na yung snowman. Sobrang tight ng corners, so ang hirap iliko. Hindi ako sanay nang hindi nagdi-drift yung motor, hindi ko pinepreno. So, balance talaga. Balance is key para dito sa gantong challenge. Ang tanong, kakasa pa ba si David sa Manibela Challenge Season 3? After this, I would want more. Parang, sige, punta ako dito sa KDR once in a while just to practice this kasi ang daming key takeaways eh. Hindi ako perfect na nakaikot sa course natin, pero gusto ko pang ma-improve yung sarili ko kasi alam ko talaga na it can make me a safe rider, not just in my sport, but also outside the sport itself. David, bilang motorcycle instructor, share mo naman sa ating mga kamanibela ang naging takeaways mo sa pagsali mo sa Manibela Challenge. Ang pinaka-key takeaway ko dito sa Manibela is hindi mo lang siya magagamit dito sa course na to. Pinakamaganda is magagamit mo siya outside, especially dun sa mga public riders natin, yung mga nag-Grab, nagpo-Food Panda. Kung nanonood man po kayo, sana po meron, kahit nanonood lang kayo, sana may natututunan po kayo kung paano po namin, lalo na yung sa tennis, tama yung sinasabi ng mga host po natin doon na baka mamaya, kailangan talaga natin bitawan ng isang kamay yung manibela. Kay Daniel Rason, maraming salamat din po dahil naisipan nyo to, grabe. Wala po akong nakita ang ganitong obstacle course all throughout my riding journey, and hindi lang siya basta-basta obstacle course. We can save lives by just promoting this type of course or in this type of challenge or even riding. Isa pang motorcycle coach ang pumasa din ngayong season, si Coach Edsel James Venco. With all humility, inamin ni Coach Edsel na sa trial run pa lang sa 44 obstacles ay halos sumuko na siya. So you can just imagine, sa papel ko lang tinitingnan, sa YouTube ko lang pinapanood yung course. First time kong gawin yung switchback, 2 times agad akong na-drop yung bike. First time kong gawin yung snowman, 2 times ko rin na-drop yung bike. I dropped my bike a total of 14 times in the first trial run. Tapos nabalahaw pa ako sa putik. I spent 15 minutes sa mud. Total time ko 30 minutes. Sobrang baba na score ko ng 3.3.
So talagang ang baba ng moral ko noon. Parang sabi ko, grabe, ang hirap. Pero nakaramdam man ng pagod at hirap noong trial run sa tulong ng mga kaibigan niya sa Ride Academy, nalagpasan niya lahat ang ikinakatakot niya sa Manibela Challenge. So yung teammates, sobrang halaga. So we have a group here na nag-support. Ito si Jughead, siya yung nag-drive sa amin. Yung mga maliliit na bagay, pagka meron kang support ng friends and teammates and family, it's really goes a long way versus mag-isa ka lang nagagawin mo to. Lahat dala mo eh. So with teammates, binabawasan nila yung burden, yung load. So laking tulong talaga. Dito sa mga rider natin, may halong tapang talaga na kailangan bitbitin dito. Hindi Yes. pwedeng yung marunong ka lang. Oo, Kasi oo. kailangan matibay yung dibdib mo dito. Actually, kaya marami rin yung yung parang nadi-discourage kasi parang I think natatakot sila sa tank natin. Oo. Especially yung mga nakatry na. Hindi naman ang target natin to overcome your fear at mailabas mo yung talagang talento mo sa pagmumotor. Okay, let's see kung magagawa ng smooth ni Sir James itong slide tube. Wow, perfect. Okay. Perfectly done ang ating slide tube. Sabi nga nila, ang tunay na tapang, hindi yan kawalan ng takot, kundi yung kakayahan ng harapin ang takot. Lahat tayo may takot. Kailangan lang maglakas ng loob at magtiwala para magawa natin ito. So, napakaganda ng course ni Manibela. It's here at Orani, Bataan. It's very accessible sa mga nagmomotor, whether small bike or big bike. Try it. Napakaganda ng course. It will elevate your skill and respect for motorcycling. Coach Edsel, may gusto ka bang sabihin sa mga kapwa rider natin para sumali sa Manibela Challenge Season 3? The Manibela Challenge will really not only bring you outside your comfort zone. For 90% of riders, kung ano yung kinatatakot nila, may experience nila dito. And I'm basing it from my teammates. If you're afraid of heights, if you're afraid of the bike ramp, if you're afraid of the elephant turn, meron kang kinakatakot as a rider na haharapin mo dito. Kuya Daniel, maraming salamat. You are doing such a big favor and such a big thing para sa community. You're leveling up yung skills ng mga Filipino riders na nabibigyan tayo ng pag-asa na magkaroon ng Filipino rider to compete sa international scene dahil sa efforts na ginagawa ninyo. So this is something spectacular. Kailangan alagaan natin tong KD Rock. To KD Rock. Let's alagaan. Kuya Daniel, maraming salamat. Kung si Coach Edsel ay first time sumabak ngayong season sa Manibela Challenge, isa pang coach naman ang nagbabalik, the one and only Coach Clyde Solano, ang training director and executive trainer ng Motor Clyde Training Center. Camaraderie, yan ang bit-bit ni Coach Clyde dito sa Manibela Challenge mula noong Season 1. Well, as a coaches naman po kasi, napapakita natin yung camaraderie as part of our nag-pledge tayo kanina. Pinapakita po natin sa larangan sa palaro, pagiging sports natin sa larangan win or lose, importante nagawa mo yung best mo, naipakita mo na tanggap mo at saka kinukongratulate din po natin kung sino ang nanalo sa ating mga kalahok. Dito po napapakita na marunong po tayo makisama sa community. Maituturing ng isa sa mga haligi ng riding community si Coach Clyde. Hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Dahil alam nyo ba, siya lang naman ang kauna-unahan at nag-iisang non-Arab Asian national na certified motorcycle instructor by Saudi Automobile and Motorcycle Federation. Bukod sa pagiging authorized motorcycle instructor ng iba't ibang motorcycle brands sa Saudi Arabia, isa rin siyang certified Top Gun Master, an affiliate and trained by Biker Skills Institute ng Saudi Arabia. At isa rin nga sa mga dahilan ni Coach Clyde sa pagsali niya dito sa Manibela Challenge ay katagang "We practice what we teach." Looking at his line, tignan natin, kaliwat ka ng kamay bayan. Yung pagtayo pa lang ng motor, makikita mo na yung discipline niya. O, Look at diba? that, Yung guys. training talaga. Hindi So niya easy. pinapuwersa yung sarili niya ngayon. O, sinadstand pa niya. And then, alam mo yun, dahil coach siya, Yes. dyan pa lang sa performance niya, pinapakita niya kung paano yung safe na Yes. pagpapaandar, pagtatayo, pagsakay ng motor. Correct. And he is live, pare. You're seeing Coach Clyde Solano. Saan bang madalas mag-training?
si Coach Clyde Solano. Sa Batangas, meron Batangas. silang training center doon. Tingnan mo naman kung paano siya sumakay. No? So easy. Nakikita nila na ginagawa natin ito sa tamang pamaraan, na maayos naman ang ating pagpapakita ng halimbawa sa ating pag-perform. Ika nga we practice what we teach, di ba? Yung aming tagline is skills before speed. Ngayon, kung puro ka speed, walang skills, mahirapan tayo and hindi po ligtas siya. Para sa mga future na gustong lumahok, syempre, hindi lang to basta-basta na lang sasali. Kailangan po pinaghahandaan para lagi po tayong ligtas. Kasi anything you don't practice, you cannot use in battle. Medyo matindi ang next rider natin dahil meron siyang certification from LTO. Wow! Sa practical and classroom instructor pala si Sir. Yes, sir! Coach, mabuhay! Yes. 2020 yan. And siya po ay champion Honda Gymkhana! Wow! Ito yung lagi natin naririnig. Oo. Mahirap eh. Gymkhana Riding Skills Challenge Underbone pa, ha? 2022. And rank number 4 pa siya sa 3rd National Riding Skills Challenge and Adventure category ng 2025. Thank you, Reed. Guys, tingnan natin ang tindi na nag-iisang All Fans, Friends, Family. Ayan ang ating safety officers and officials, UNTV. Let's go give him the countdown. 4, 3, 2, 1. Let's go! Yan. Everybody fire action for this highlight. Back-to-back contender din ang isa pang coach na ibibida natin dahil hindi lang sa Season 2 siya sumabak sa Manibela Challenge, kundi Season 1 finisher din siya. Isa sa mga top caliber sa larangan, ang head instructor ng Ride Academy. Walang iba si Coach Je Lazaro. Kilala si Coach Je sa kanyang advokasya, gawing ligtas ang kalsada with one less kamote on the road at a time through safe riding education. Dahil po sa Manibela Challenge, na-encourage po yung mga rider, participant, na mag-practice at mag-training. Kasi kailangan ho, sa ganitong obstacle, kailangan ng rider may skills. At hindi lang po skills, merong strength at syempre yung mindset po. At pinaka-importante po sa rider dito ay kailangan may patience. Yan. Sana po marami pa pong ma-encourage ang palarong ito na gawin dito yung kanilang skills hindi sa kalsada. Kasi alam naman po natin na mas mataas ang crash report sa motorcycle. Kaya kung susubukan po natin yung mga skills natin, kakaibang skills dito po sa KD Rock, mag-enjoy po kayo at safe. Meron po tayong mga medic dito. Hindi po kayo pababayaan. Grabe, ibang klase ang mga rider na kasama natin ngayong episode. From champions on the track to heroes on the highway. And motorcycle coaches na nagtuturo ng tamang skills at tamang values sa kalsada. Talagang riding is not just a skill. It's about right mindset and proper discipline. Yan ang uhubog sa'yo para maging isang top caliber rider. O paano mga kamanibela? Kita-kits sa susunod na ride. Mata sa kalsada, kamay sa manibela.